Kilala sa atin mga Pilipino sa pagmamahal sa musika. Kinakasama natin ang karaoke, ang pinakamainam na kasama sa mga masasayang okasyong ito tulad ng kaarawan, piyesta, paligsahan at marami pang iba. Kilalanin natin ang kwentong nasa likod ng tagumpay na isang Pilipinong inventor na kauna-unahang karaoke machine. Yan ang ating aalamin dito. Si Roberto del Rosario ay pinanganak siya sa lungsod ng Pasay dito sa Pilipinas noong Hunyo 7, 1919. Ang anak ni Natio Felio del Rosario at Consolacion Legazpi ang kanyang buhay. Si Roberto ay hindi nakatanggap ng formal na edukasyon sa musika, ngunit natutong tumugtog ng piano, drums, marimba at xylophone. Siya ay isang founding member ng The Executive Combo Band, isang kilalang amateur jazz band na pinamumunuan ng post-World War II Filipino na politiko na si Raul Civela Manglapos at arkitekto na si Francisco Bobby Manosa. Nagsimula ang banda noong 1957 at tumugtog sa mga gig sa buong mundo. Nakikipag-jamming kina Duke Ellington at Bill Clinton na isang musikero noon, ngayon ay dati na presidente ng Estados Unidos noong 1993 at 2001 nasa loob ng White House. At ikinasal si Roberto del Rosario kay Eliosa Bistan at magkasama silang nagkaroon ng 5 anak. Ngayon ay namatay ang kanyang asawa na si Eliosa Bistan sa edad na 45 na taong gulang noong 1979 sa Taytay, Rizal sa ilalim ng pangalan ng negosyo na Nobel. Si Roberto del Rosario ay gumawa ng mga harpsichord at ang OMB o one-man band, isang piano na may built-in synthesizer, rhythm box at mga bass pedal na lahat ay maaaring i-play ng sabay-sabay. Siya rin ay bumuo at nagpatent ng isang singalong machine gamit ang -1 sa Japanese na salita mula sa karapo na nangangahulugan walang laman at orkestura na nangangahulugang orkestra. Minsan sinasalin bilang walang laman na orkestra. Si Roberto Legazpi del Rosario ay isang Pilipinong negosyante na kilala bilang patent holder ng singalong system, isang uri ng karaoke system na kanyang binuo noong 1975 mula sa kanyang inisyatiba na patent. Ano nga ba ang ibig sabihin ng patent? Ang ibig sabihin ng patent ay isang pangkat ng mga eksklusibong karapatang ipinakaloob sa pamamagitan ng isang estado sa isang inventor o ang kanyang mga tagapangasiwa para sa isang limitadong panahon kapalit ang pagsisiwalat ng isang likha o imbensyon. Alamin naman natin kung sino nga ba ang Japanese inventor at ano nga ba ang tagumpay sa punot dulo sa paggawa ng karaoke machine. Lumaki si Daisuke Inoue sa Osaka, Japan noong Mayo 10, 1940. Nakatira siya kasama ang pamilya niya sa bayan ng Nishinomiya. Nang kinabukasan, nagtitinda ang kanyang ina ng pancake na may stall sa likod ng istasyon ng tren kasama niya. Nakalipas ng ilang taon, nagsimula siya tumugtog ng drum noong high school, ngunit hindi gaano mahusay sa pagtugtog bilang resulta, kung saan kinuha niya ang pagmamahal ng negosyo sa kanyang banda. Mayroon siyang tinayo na bar sa Osaka, Japan. Kinalaunan, gusto siya ng isang customer na mag-perform siya sa kanilang selebrasyon, pero siya ay abala at ni-record niya ang backup na musika sa tape at ibinigay ito sa customer. Pagkatapos noon, bumuo si Daisuke Inoue ng grupo ng isang electronic specialist, isang woodworker at isang furniture finisher, at sama-sama nilang binuo ang unang karaoke machine gamit ang 8-track tape na kumpleto sa mikropono at echo effect na tinatawag na Joke 8. Ang kanyang 8-joke machine
ay pinaupahan ni Daisuke Inoue sa mga working class na bar na kulang sa budget para kumuha ng live in-house na musikero sa nightlife hub ng Kobe. Itinampok ng kanyang mga makinang ang 8-choke machine na tinatakbo ng barya ang mga pamantayang Hapones at mga sikat na track na naitala ng mga backing musician na walang vocal noong 1971 at 1972. Malinaw na nilikha niya ang unang karaoke machine, ngunit hindi siya nagpatent o kumikita mula dito. At kalaunan ay tinanggi niya na siya ay isang inventor na sinasabing pinagsama lamang niya ang isang stereo ng kotse, isang karton ng barya at isang maliit na EMP player. Sunod namang kwento, noong Enero 16, 1998, mula sa Videoke Bar, mayroon di kanais-nais na pangyayari nagugat sa gulong at insidente kaugnay sa matitinding reklamo sa pagawit na kantang My Way. Ang kumantang nito walang iba kundi si Frank Sinatra na isang musikero at aktor American na ipinablish niya noong 1971 sa kanyang pagretiro nakalipas ng 2 taon at naging kontrobersyal at naudyok sa mga payagan na ang phenomenon na My Way is killing. Anong natutunan ninyong aral sa ating video ngayong araw? Paki-komento ninyo sa baba bago po natin tapusin ang ating video. Ay huwag niyong kalimutan na bisitahin ang ating channel dito at mag-iwan kayo ng subscribe kung interesado pa kayo sa bago pang i-upload ko lagi na content. A life that's full, traveled each and every highway, more than this.